Isipin mo na nasa isang luxury cruise ka. Nagbayad ka ng malaking pera. Sa labas ng bintana mo, makikita ang Norwegian fjords. Mainit ang loob ng barko. Safe ka, relax ka. Tapos, biglang tumahimik. Huminto ang mga makina. At yung magandang dagat na kanina mo pa tinitingnan, bigla itong naging 10-meter na pader ng maitim na tubig na papalapit sa inyo. Totoo ito. March 23, 2019. Ang barko, Viking Sky, naanod hanggang 230 metro na lang mula sa mga bato bago napigilan. Ang Viking Sky ay hindi luma o sirang barko. Isa itong 47,842 ton na cruise ship na bagong gawa noong 2017. 2 years old pa lang. Modern, high-tech, pumasa sa international safety standards. Nang umalis ito sa port ng Tromsø noong March 21, 2019, masaya ang mga pasahero. Nasa cabin sila, umu-order ng pagkain, nanonood ng Arctic coastline. Normal ang lahat. Pero may isang problema na hindi alam ng karamihan. Isa sa 4 na generators ng barko, DG3, ay sira na bago pa sila umalis. May problema sa turbocharger. Imbes na ayusin muna, umalis pa rin ang barko na kulang ng 1 generator. Ibig sabihin, mahina ang power nila. Mukhang maliit na desisyon lang iyon, pero doon nagsimula ang lahat. Pagkalipas ng 2 days, pumasok ang barko sa Hustadvika. Ito ay makitid at mabatong bahagi ng dagat sa Norway. Delikado ito, lalo na kapag masama ang panahon. Noong March 23, ang mga alon ay 10 meters ang taas. Ang hangin ay hurricane force. Sobrang lakas ng dagat. Sa loob ng barko, hindi pa ito mukhang sakuna. Tumagilid ng 3 or 4 na degrees. Kumakalansing ang mga baso. May ilang nahihilo. Pero iniisip ng lahat, normal lang ito. Ang hindi nila alam, may problema na sa engine room simula pa alas 5 ng umaga. Ang oil na kailangan ng generators para gumana ay mababa na. Kapag kulang ang oil, pwedeng tumigil ang makina. At alam ito ng alarm system. Mula alas 5 ng umaga hanggang lampas alas 9 ng umaga, may 18 low oil alarms na tumunog. 18 warnings. Nakita iyon ng engineers. Pero akala nila normal lang kapag rough ang dagat. Akala nila false alarm lang. Kaya hindi nila masyadong pinansin. Pero paano kung hindi pala ito simpleng warning? Bandang alas 1 at 45 minuto ng hapon, mas lumakas ang pag-alog ng barko. Dahil dito, gumalaw ang oil sa loob ng tangke. Hindi na ito maabot ng suction pipe. Nang sumipsip ang generators, hangin ang nakuha nila. Unang tumigil ang DG4, sunod ang DG2. Bumagal ang barko. Nang bumaba sa 6 na knots, umatras ang stabilizer fins. Mga parang pakpak sa ilalim ng barko na tumutulong para hindi masyado umalog. Nang mawala iyon, mas lumala ang pag-rolling. Hindi na kinaya ng natitirang generators. Total blackout. Sa engine control room, tumunog ang 1,000 alarms sa loob ng 10 seconds. Isipin mo iyon. Ang daming ilaw at tunog. Nahihirapan ng engineers malaman kung alin ang uunahin. Sa taas, naramdaman agad ng mga pasahero yung mahinang ugong ng makina na palagi mong naririnig sa barko. Biglang nawala. Ang pumalit ay nakakatakot na katahimikan. Pagkatapos, lumakas ang pag-alog. 12 degrees. Dumulas ang mga upuan at mesa. Nahulog ang mga gamit. Kumapit ang mga tao sa pader. Tumigil ang aircon. Umilaw ang emergency lights. Pagkatapos ng 20 seconds, pinapunta ang mga pasahero sa muster stations. Mga lugar na dapat safe kapag may emergency. Tapos may isang malaking alon na tumama. Nabasa ang isang set ng glass doors at nabasag ito. Pumasok ang tubig dagat. Kumalat ang basag na salamin. Natumba ang ilang pasahero, lalo na ang matatanda. Doon nila naintindihan, hindi ito practice. Nagbaba ang crew ng parehong anchors. Huling pag-asa iyon. Tumama ang anchor sa seabed mga 200 meters mula sa mga bato. Humigpit ang kadena. Umuga ang barko. Sandali, tumigil ang pag-anod. Pero pwedeng kumaladkad yung anchors. May 39 na minuto lang sila para maibalik ang kahit isang makina. Sa engine room, patuloy ang pag-alog. Ang mga panel ay gumagalaw kasama ng barko. Kumakapit ang engineers habang nagre-reset ng systems.
Sa likod nila, less than 200 meters lang ang layo ng mga bato. At narito ang mas malalim na dahilan. Ang oil tanks ng barko ay mas maliit ng 30 to 40% kaysa sa rekomendasyon ng engine manufacturer. Ibig sabihin, konting baba lang ng oil level, delikado na agad kapag umalog ang barko. Bukod pa doon, matagal nang sinasadyang panatilihing mababa ang oil level para makatipid. Kapag nakontamina ang oil, kailangan itong itapon. At mahal iyon, kaya mas pinipiling huwag punuin ng todo ang tangke. Sa paglipas ng panahon, binago rin ang alarm settings, binabaan or dinilay kaya mas matagal. Hindi ito dahil sa isang maling desisyon lang. Maraming maliliit na desisyon sa loob ng maraming taon ang nagsama-sama. At ngayon, minuto na lang ang pagitan. Pagkatapos ng 39 minutes, naibalik nila ang isang engine. Saktong-sakto, ipinakita ng data na less than 1 ship length na lang ang layo nila sa mga bato nang tumigil ang paganod. Kung na-delay pa ng 5 minutes, kakalas ang anchors. Babangga sila. 14 ang nasugatan. Around 479 na pasahero ang in-airlift isa-isa sa gitna ng malakas na hangin. Tumagal ito ng ilang oras, pero nakontrol ng crew ang sitwasyon. Pagkatapos, nagkaroon ng investigasyon. Sinabi ng autoridad na hindi dapat umalis ang barko na may sirang generator. Sinabi rin na mali ang design ng oil tanks. Hindi pumayag ang gumawa ng barko at sinabing tama ang design at mali lang ang pag-manage ng oil. Hanggang ngayon, may debate pa rin. Pero malinaw ang isang bagay. Ilang minuto lang ang pagitan ng kaligtasan at sakuna. At may aral dito. Una, huwag balewalain ang paulit-ulit na babala. Yung 18 alarms na hindi pinansin ay parang paulit-ulit na problema sa buhay na hindi mo inaasikaso. Maliit sa simula, pero lumalaki kapag pinabayaan. Pangalawa, ang compliant ay hindi laging safe. Pwedeng pumasa sa rules, pero kulang pa rin ang safety margin. Ang pagitan ng certified at catastrophic ay 39 minutes at 200 meters ng tubig. Nakabawi ang crew dahil magaling sila at dahil sinuwerte sila. Pero sa susunod na may maliit na babala sa harap mo, papakinggan mo ba ito bago maubos ang oras? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.